Magandang hapon po sa inyong lahat, mga kapatid na minamahal. Tayo po ay dumako sa isang panalangin. O aming Diyos na dakila at mabuti sa bawat isa sa amin, nagpapasalamat kami sa pagkakataong muli na mapakinggan ang iyong salita. Maraming salamat for giving us a message, and we are praying, deeply praying, honestly praying that you would work through this message just like what you did this morning. Thank you so much for feeding our souls. And we look forward for the work of the Holy Spirit that once more may you touch our lives and may you quicken our hearts and may you humble it so that whatever challenge or applications your word might give us, may we be willing to apply this in our lives for your glory and for your glory alone. Thank you so much. We pray all these things in the name of our Lord Jesus Christ. Amen. Well, ang ating text na tatalakayin ay yung Acts chapter 19, verses 21 to 41. Ito ay pagpapatuloy ng pagtatala ni Luke sa ministry ni Pablo doon sa Ephesus na bahagi ng kanyang third missionary journey. Ating basahin yung verses 21 to 41. Now, after these events, Paul resolved in the Spirit to pass through Macedonia and Achaia and go to Jerusalem, saying, "After I have been there, I must also see Rome." And having sent into Macedonia two of his helpers, Timothy and Erastus, he himself stayed in Asia for a while. About that time, there arose no little disturbance concerning the way. For a man named Demetrius, a silversmith who made silver shrines of Artemis, brought no little business to craftsmen. This he gathered together with the workmen in similar trades and said, "Men, you know that from this business we have our wealth. And you see and hear that not only in Ephesus but in almost all of Asia, this Paul has persuaded and turned away a great many people, saying that the gods made with hands are not gods. And there is danger, not only that this trade of ours may come into disrepute, but also that the temple of the great goddess Artemis may be counted as nothing, and that she may even be deposed from her magnificence, she whom all Asia and the world worship." When they heard this, they were enraged and were crying out, "Great is Artemis of the Ephesians!" So the city was filled with a confusion, and they rushed together into the theater, dragging with them Gaius and Aristarchus, Macedonians who were Paul's companions in travel. But when Paul wished to go in among the crowd, the disciples would not let him. And even some of the Asiarchs who were friends with his sent to him and were urging him not to venture into the theater. Now some cried out one thing, some another, for the assembly was in confusion, and most of them did not know why they had come together. Some of the crowd prompted Alexander, whom the Jews had put forward, and Alexander, motioning with his hand, wanted to make a defense to the crowd, but when they recognized that he was a Jew, for about 2 hours, they all cried out with one voice, "Great is Artemis of Ephesians." And when the town clerk had quieted the crowd, he said, "Men of Ephesus, who is there who does not know that the city of Ephesians is temple keeper of the great Artemis, and of the sacred stone that fell from the sky? Seeing then that these things cannot be denied, you ought to be quiet and do nothing rash, for you have brought these men
here who are neither sacrilegious nor blasphemers of our goddess. If therefore Demetrius and the craftsmen with him have a complaint against anyone, the courts are open, and there are proconsuls. Let them bring charges against one another. But if you seek anything further, it shall be settled in the regular assembly. But for we really are in danger of being charged with rioting today, since there is no cause that we can give to justify this commotion. And when he had said these things, he dismissed the assembly. Well, ito nga ay pagpapatuloy ni Pablo sa pagtatala ni Luke sa ministry sa ministry ni Pablo sa Ephesus. At kung ating babalikan ay matatandaan natin na itong buong third missionary journey ni Pablo ay tila ipinocus niya dito sa nangyari sa Ephesus. At nais ni Pablo na ipakita kung papaanong yung gospel at yung kingdom ng Panginoon ay nag-push through at pumasok dito sa Ephesus. Kahit na ganito ang nakita natin sa Ephesus na punong-puno ito ng kadiliman because of their idolatrous practice and witchcraft, ay nagpatuloy ang salita ng Diyos. At yan ang nais ipakita ni Luke dito, that the gospel and the kingdom of God cannot be prevented hanggat ito ang kalooban ng Panginoon na pumasok ito sa isang syudad. No matter how dark this city is, ay walang magagawa ang kadilimang ito kundi to be dispelled because of the light of the gospel and the kingdom of God. Kaya makita natin sa unang bahagi nito doon sa verses 1 to 10 that God is guaranteeing the spread of the gospel through the empowering of His Spirit. Yung pinakaumpisa niyang ministry dito sa Ephesus ay na-meet ni Pablo yung mga disciples of John na hindi pa ligtas, hindi pa nananahan ng banal na Espiritu sa kanila. That's why Paul preached to them the Lord Jesus Christ, and when they heard the gospel, they got saved, and the Spirit came to them, and it signifies, pagpapakita ito na anuman ang magiging bunga ng ministry ni Pablo sa lungsod na ito ay dahil sa pagkilos ng banal na Espiritu. Napaka-successful ng ministry ni Pablo dito, at siya ay nagstay dito for 3 years, mas matagal sa kahit anumang city na pinuntahan niya ng isang visit lamang. Well, makita natin that whatever fruit na makita natin dito, it is because, parang sinasabi ni Luke dito, it is because of the power at yung initiating working of the Holy Spirit. And then dun sa pangalawa na bahagi nito, dun sa verses 11 to 20, we saw that when God shows His prevailing power, it brings transformation that cannot be resisted. This is not an ideal place to go as a missionary kasi sobrang balot ng kadiliman, at kung ang isang ordinaryong missionary ang pupunta dito, you would not, I doubt kung mag-stay siya dito ng 3 years or mas matagal is 1 year. Pero dahil nag-stay si Pablo dito and by the work of the Holy Spirit, dahil ang plano ng Panginoon ay mag-break in at basagin ng Panginoon ang anumang kadiliman na nandito, ay wala itong nagawa. Gumawa ang Panginoon ng extraordinary miracles. Miracle na nga, it is extraordinary, pero niligyan pa niya ng word na extraordinary. Kasi makita natin na kahit yung bimpo or yung apron na ginagamit ni Pablo sa kanyang trades, sa kanyang pagiging tent maker, na pampunas ng kanyang pawis, proteksyon sa kanyang pagtatrabaho, ay ginamit para maging paraan ng pagpapagaling at exorcism. Hindi ito for talisman, it is to vindicate the work at saka kung sino yung tunay niyang worker, sino yung apostol niya, sino yung dapat paniwalaan, sino yung nagdadala ng tamang mensahe. This is not the sorcerers, kundi si Pablo. And then nakita din natin doon sa passage na yon na napahiya itong mga sons of Sceva
na ginamit yung pangalan ng Panginoong Jesucristo para magpalayas ng isang demonyo, sila ay binugbog ng lalaking inaalihan ng demonyo at nagdulot ito ng magandang pagkatakot sa mga tao doon at sila ay nag-confess ng kanilang kasalanan. One by one, they said that, at nagpunta sila kay Pablo, sinasabi, Pablo, ako ay naging sorcerer, naging magician ako. And then each of them na mga mananampalataya, they brought their witchcraft book, yung mga books nila at sinunog nila, nagkaroon ng malaking bonfire. At nung sinuma nila yung halaga ng lahat ng mga kanilang libro ay umabot ng 50 million pesos sa ating halaga. Well, nagkaroon ng ganong pagsisisi hanggang sa ganong mga aksyon. Well, sa verse 20 ay binigay ni Luke yung pinakabuod ng pangyayari na yon. And what is that? Yung patuloy na pag-abante ng ebanghelyo, the kingdom of God through the preaching of the Holy Spirit was flourishing dito sa magulong mundo na ito or magulong syudad na ito. Well, sa Ephesus, nakita ni Pablo na lumalago na ang iglesia. Dito sa binasa natin na ito, nakita na ni Pablo that, kumbaga parang marahil sinasabi niya, tagumpay na ang aking ministry dito. Marahil dahil sa tagumpay na ito, kaya niya naisip na lumipat sa ibang lugar. We read yun sa ating text na sabi niya, after these events, Paul resolved in the Spirit to pass through Macedonia and Achaia. So, nagkaroon na siya ng bagong itinerary. Tapos, he even sent yung kanyang mga kasamahan na sa ministry doon sa Macedonia. Sige, dyan na kayo sa Macedonia. Okay na tayo dito. And then, ako naman, may plano din akong pumunta sa Rome eventually. So, maybe Paul felt a sense of accomplishment. Parang mission accomplished na siya sa Ephesus. And soon, he would be on his way to other promising opportunities for gospel ministry. Pero hindi nagtagal, dumating ang pagsubok. Yung kanyang pagbubunyi ay hindi nagtagal kasi may niluluto palang kaguluhan. Yung mayayaman, yung mayaman na ekonomiya ng Ephesus, ito ay nakasalalay doon sa kanilang industry ng idolatry, yung paggagawa ng silver na mga shrines ni Artemis, na kanilang Diyos-Diyosan. Kaya naman yung nangyaring mass repentance at burning ng books ay malaki ang naging epekto sa industriya ng idolatry at yung kanilang kita doon. Ramdam ito ng isang tao na nagngangalang Demetrius, isang silversmith. Siya yung parang contractor ng paggawa ng mga shrine dito, and he is employing tradesman para mag-work sa kanya. Kaya ang dami niyang mga employers, and ang ginawa niya, kinausap niya lahat ng apektadong mga tradesman na ito, at sa kanyang speech, binanggit niya yung economic implications ng ministry ni Pablo, at dahil doon ay sumiklab ang matinding riot at persecution. Ang persecution na ito ay economically motivated, hindi ito doctrinally na nilabanan nila si Pablo, kundi ito ay economic ang motivation. Kasi yung pagbabagong dulot ng mensahe ni Pablo ay natamaan yung pinaka-sensitive part ng buhay ng tao nung panahon na yon. And even now, ang pinaka-sensitive part ng buhay ng tao ngayon na unbeliever or ng unbelieving world is their pocket. O kaya yung kanilang wallet, o yung kanilang wealth, yung kanilang possession. Yan ang katotohanan. Kapag tinamaan ng kita, magre-retaliate ang mga tao. Kaya naman ang persecution na ito ay pwedeng humantong sa matinding karahasan. That's the reason bakit pinigilan nung mga kasama ni Paul, si Pablo, na pumunta doon sa plaza, doon sa bulwagan kung saan may riot. Kasi maaari talaga itong maging malaking kaguluhan at malaking karahasan. Well, pinapakita nito sa atin na habang napakainam ng epekto ng pagbabagong dulot ng Ebanghelyo,
may kaakibat itong pagsubok kasi nasasagasaan ito ang pinakahalagahan ng mundo. We are not doing the conflict. Hindi tayo ang dahilan ng conflict. It is their reaction to what yung ating bagong buhay. Ganun ang ginagawa dito. Sa madaling salita, ito yung mensahe na gusto kong ipakita sa atin. While gospel-driven change is positive, it will bring trials because the gospel touches the world's vested interests. Kahit na, yes, maganda at positibo, all we want is peace to all men. We want to be meek, just like our Lord Jesus Christ, yung pinakita niya sa atin habang siya ay nabubuhay dito. Ano man ang gawin natin, it is for the better of the community. We want to preserve yung kabulukan o kaya i-arrest yung kabulukan ng mundong ito, not by retaliation, but by peaceful na mga pagpapakita ng dapat na pamumuhay. We are just living kung ano yung na-receive nating command sa ating Panginoong Jesucristo, which are gospel-driven changes na kakaiba dun sa ating buhay dati, which are positive. Pero kahit na ito ay positive, it will bring trials dahil yung gospel, it touches yung vested interest ng mundo. Walang matinong tao ang magsasabing masama ang pagbabagong dulot ng ebanghelyo. Pinapalaya nito ang tao sa idolatry. Diba? Yung nakakulong siya dun sa kanyang idolatry, pinapalaya ng ebanghelyo. Pinapalaya din ng tao ng ebanghelyo ang isang tao sa kasalanan. At ang ganun din sa mga, siyempre, yung kanilang mga mapaminsalang gawain. Yung nakakapagpasira ng kanilang katawan, nakakapagpasira ng kanilang reputasyon, nakakagambala sa ibang tao na mga gawain. Yan ang dulot na yan ang positive na dulot ng ebanghelyo kapag ito ay binago yung buhay. Kapag nahasik ang ebanghelyo at ito ay tumubo, babaguhin ito ang masamang gawi ng isang tao. Pero ang gospel ay hindi neutral. Ito yung pinapakita dito. Hindi neutral ang gospel. Mayroon itong kasamang natural na offense. Kasi it challenges yung mga kapangyarihan, the powers, yun na pinanghahawakan ng mga tao, yung income at yung pribilehiyo na ginagamit ang kasalanan. All of this, yung power through the sinful means, yung income through red tape at iba pang mga under the table na mga pamamaraan at yung mga influence na ginagamit yung kasalanan, lahat ito ay china-challenge ng ebanghelyo. Ito yung mga interest ng mundo, di ba? Yung kayamanan, influence, yung pleasures, yung illicit na relationship, yung lust. Kaya naman kapag nakakanti ito ng ebanghelyo, when the gospel touches these things, magkakaroon ng resistance mula sa mundo. The resistance is not from us, but from without. So, sa isang kumpanya na corrupt, as an example, yung corrupt yung sistema ng isang kumpanya na kung saan puro kickbacks yung mga tao na nandito, nagtatrabaho, once na may isa lang nakasama nila ang magbago at huminto sa ganoong gawain, tiyak na mapag-iinitan kahit hindi naman niya kasalanan o hindi niya naman sila kinakalaban. Nagbago lang. Kumbaga, ang pinaka kasalanan niya lang is nagbago siya. Binago niya, ginawa niya na yung tama. Siguradong mapag-iinitan ng taong ito. That's how the world reacts kapag nasasalamin yung kanilang kamalian. It's because our good deeds are exposing their bad deeds. So, let's dig deeper yung ating text. What are the two paradoxical realities of gospel change? Ano yung magkabalintuna? Yung parang nagtutunggali na realidad ng isang binagong buhay na dulot ng ebanghelyo. Dalawang bagay makita natin dito. Gospel change is provocative
And number 2, gospel change is positive. O, tingnan natin yung una. Gospel change is provocative. Doon sa verses 23 to 34. Sabi dito, about that time, there arose no little disturbance concerning the way, for a man named Demetrius, a silversmith who made silver shrines of Artemis, brought no little business to the craftsmen. This he gathered together with the workmen in similar trades and said, Men, you know that from this business we have our wealth. And you see and hear that not only in Ephesus but in almost all of Asia, this Paul has persuaded and turned away a great many people, saying that gods made with hands are not gods. And there is danger not only that this trade of ours may come in disrepute, but also that the temple of the great goddess Artemis may be counted as nothing, and that she may even be deposed from her magnificence, she whom all Asia and the world worship. When they heard this, they were enraged and were crying out, Great is Artemis of the Ephesians. So the city was filled with a confusion, and they rushed together into the theater, dragging with them Gaius and Aristarchus, Macedonians who were Paul's companions in trouble. But when Paul wished to go in among the crowd, the disciples would not let him. And even some of the Asiarchs, who were friends of his, sent to him and were urging him not to venture into the theater. Now some cried out one thing, some another, for the assembly was in confusion, and most of them did not know why they had come together. Some of the crowd prompted Alexander, whom the Jews had put forward, and Alexander, motioning with his hand, wanted to make a defense to the crowd. But when they recognized that he was a Jew, for about 2 hours they all cried out with one voice, Great is Artemis of the Ephesians. Well, the gospel stirred up a riot in Ephesus because the transformed lives of believers threatened the idol industry. Yung kanilang pinagkakitaan, naapektuhan, tinransform yung buhay ng mga tao, kaya wala nang bumibili ng shrine ni Artemis. Kaya lugi na sila. Sumiklab ang riot dahil si Demetrius na isang silversmith ay nakita na yung kanyang business ay palugi na because of what is happening sa malaking bahagi ng mga taga Ephesus. Kaya pinulong niya ang iba pang mga craftsmen at sinabing, itong si Pablo ay nakabihag ng maraming tao na sinasabing ang mga idols na gawa sa kamay ay hindi totoong Diyos. And then, kinouch niya ito religiously na kumbaga parang hindi naman talaga economic yung kanyang economic lang yung kanyang issue dito, but yung dangal, yung karangalan ng kanilang dinidiyos na si Artemis. Sabi niya, hindi lang yun, sigurado mawawala na, madedepose na sa kanyang trono at sa templo si Artemis na ating sinasamba. Kasi malaking bagay ito kasi nakatali sa idol worship ang pinagkakakitaan ng mga taong ito. Dahil hindi na bumili ng mga shrines ang mga raming tao, ay bumagsak ang kanilang sales. Kaya naman lumabas sila at nagsisigaw, Great is Artemis of the Ephesians. At because of their chanting, maraming mga tao in confusion, but nagsisigawan ng mga taong ito, they joined the crowd. Kahit na hindi naman sila kumbinsido talaga kung ano at hindi pa na-explain ano yung pakay ng mga taong ito. But these people, tong mga negosyante na ito, they have one goal, and that is to stop Paul whatever it takes. Pwedeng mapatay nila si Paul, pwedeng ma-persecute nila ang lahat ng mga kasama ni Paul, ipakulong. Maliwanag na ito ay protesta laban sa tinatawag na, nung panahon na yon, ang mga Kristiyano ay tinatawag na the way. Hindi dahil tahasan nilang nilabanan at binastos ang kanilang Diyos-Diyosan, kundi dahil yung changed life ng mga mananampalataya ay nasagasaan ng kanilang inaalagaang idol.
Hindi talaga si Artemis ang kanilang inaalaga ang idol dito. It seems na sa kanilang pagpoprotesta, ang inaalagaan talaga nilang idolo ay hindi yung templo at saka hindi si Artemis, kundi ang kanilang mga wallet, yung kanilang pitaka. Malulugi na sila. So, anong pinupunto ng mga text na ito? This is pointing to one thing. The gospel provokes conflict because the transformation it causes refuses to serve the idols of the world. The gospel provokes conflict because the transformation the gospel causes refuses to serve the idols of the world. Ang ebanghelyo ay nagdudulot ng conflict dahil ang pagbabagong dulot nito ay tumatanggi ng maglingkod sa mga Diyos-Diyosa ng mundo. Ito yung pag ang isang tao ay naligtas, ang unang-una niyang ginagawa is, ano yung distinguishing na idol ng kanyang puso, magkakaroon siya ng break dito. I-break niya talaga ito. Yun yung tinatawag natin na instantaneous sanctification. And we know that we believe both that there is an instantaneous sanctification and in the process is merong progressive sanctification. So magkakaroon ng definitive break sa kasalanan at sa dinudyos, yung primary na dinudyos ng taong ito. So ang gospel ay nagbabago ng ating allegiance. Hindi na natin dinudyos kung dinudyos natin dati ang pera, hindi na natin siya dinudyos kapag tayo naligtas. And then yung lust, hindi na rin natin siya dinudyos. And then yung lust, yung lust at saka yung pride. Pero yung mga nakapalibot sa atin ay patuloy na naglilingkod sa mga Diyos-Diyosang ito. Tinalikuran na natin sila, but those people around us continue to treat them as their gods. Ito yung pangpalit nila sa kanilang mga Diyos, sa tunay na Diyos. At pag nakita nila tayong tumatanggi na samahan sila, nagkakaroon ng conflict dahil yung ating buhay ay isinisiwalat ang kanilang misplaced devotion. Baka we are devoting ourselves sa totoong Diyos. And when they see us, na ginugugol natin yung buhay natin, worshiping our true God, at tinitreat natin yung ating pera as just yung stewardship. Pinagkatiwala ito sa atin ng Panginoon na dapat nating gastusin sa maayos na paraan at sa nakakatulong sa ibang tao imbes na profit lang sa sarili ang nangyayari. Well, pag nakita nila yon, they are being offensive. Nasasalamin yung kanilang pagsamba sa mga Diyos-Diyosang ito. Misplaced yung kanilang devotion and it is being mirrored. Nakikita doon sa ating pag-place ng totoong devotion sa totoong Diyos. Ang conflict na ito ay hindi dahil sa ating rudeness. Kasi hindi naman tayo tinawag ng Diyos na manuya. Diba? Hindi na tayo tinawag ng Diyos na mambastos, manginsulto ng tao. Diba? Even on our discussions with unbeliever, hindi tayo tinawag ng Diyos na ipahiya sila, na gawin silang parang mas mababang tao, mas mababang nilalang kaysa sa kanila. We cannot win any argument kung ganun ang ating pamamaraan. Hindi tayo tinawag na manginsulto ng tao just to give yung katotohanan. Kasi hindi mag-push through kung ano man yung mensahe natin. Pero may offense pa rin. At ang offense ay nangyayari dahil yung ating mga transformed lives ay nagsisilbing mga silent rebuke sa kanilang mga maling ginagawa. Isang halimbawa, when you choose humility, proud men will feel threatened. Pagka pinipili mong maging mababa, matetreten at kumbaga parang marirebuke itong mga mayayabang. Pero ang conflict na ito, and then when you choose purity, yung mga lustful men feel judged. You are judging them by the mere acting in purity,
by mere abstinence sa mga malalaswa at mga masasamang gawain, na feel nila na ginajudge natin sila just because we're not doing what they're doing. And when we choose humility, yung proud men, they feel threatened. Pero ang conflict na ito ay isang patotoo. Alam niyo yung conflict. Kapag ka ito ay nagkaroon ng conflict because of what you are, sa iyong magandang patotoo, nagkaroon ng conflict, ito ay patotoo na si Kristo ay Panginoon at ang mga idols ay hindi kayang humarang sa Kanya. Baga, pinapakita natin that it is really na ang totoong Diyos ay si Kristo at itong mga bagay na ito ay hindi talaga natin dapat dinidiyos. Yun yung pinaka parang mini-mensahe natin. Kaya nais ko na tayo ay hamunin to choose Christ-centered lifestyle that stands apart from the idolatrous deeds of the world. Piliin natin yung mga lifestyle na nakasentro kay Kristo, na isang pamumuhay na naiiba sa mga idolatrous na gawain ng sanlibutan. Piliin natin yon, yung to live differently, na katulad ng ginawa ng mga Ephesian believers na ito. They were doing what these sorcerers were doing before. Bago sila maligtas, kasama nila. But now, they are burning their books. They are now worshiping not Artemis, they are worshiping the true God. And what they are doing is they're just living peacefully. Makita natin yan dun sa patotoo na sinabi, hindi naman talaga sila nakikipag-riot, di nga nila sinasamba, hindi naman nga nila nilalapastangan si Artemis. Wala silang ginagawa para i-desecrate ang templo ni Artemis. Kung maganda yung patotoo nila, they're living kung papaanong dapat mabuhay ang isang Kristiyano, a Christ-centered living. Ganito ang mundo. Hihimukin kang sambahin ang kanilang Diyos-Diyosan. Kumbaga, they would influence you to love money, pahalagahan mo ng todo-todo ang money, yung lust, yung pride, and then yung fame, yung kasikatan, or yung pangalan, reputasyon, above God. Walang masama sa mga bagay na ito. But kung ito ay ipampapalit mo sa Diyos, ay yun yung masama. And that's what the world wants us to do. They want us to join them. Pero tinatawag tayo ni Kristo sa ibang landasin. Hindi yung Diyosin yung mga bagay na ito, kundi Diyosin ang tunay na Diyos. Sambahin ang tunay na Diyos. Yung pagpili kay Kristo ay pagtanggi sa mga Diyos-Diyosang ito. When you choose Christ, you are neglecting, you are turning your back against these idols. Kaya naman ang pagpili kay Kristo ay ang pamumuhay ng kakaiba. When you chose Christ, ang buhay natin ngayon ay hindi na katulad ng buhay natin dati. May kakaiba na. Hindi tayo magkukos ng offense sa kanila. Our testimony would naturally cause tension dahil kakaiba na yung buhay natin. At isa lang ang pinapakita nun. We should be living differently. Kaya yung lifestyle mo ay siya mong testimony. It is your testimony. Kapag namumuhay ka sa paraan na sumisentro si Kristo, nakikita ng mga tao na ang kanilang dinidiyos ay walang kapangyarihan. We are showing them that ang pinakakarapat dapat lang na pahalagahan ng matinding pagpapahalaga ay ang Diyos, hindi ang iba pang mga bagay. Kaya check natin ang ating mga sarili. I-check mo ngayon ang iyong sarili. Baka hindi tayo namumuhay ng kakaiba sa ating mga unbelieving friends, sa mga nakapaligid sa atin. Maybe the commercialism,
yung mga lust at saka mga gawi, mga sinful na mga gawi ng mga unbelievers ay siya ring gawi natin that they cannot find any difference sa ating buhay. Wala silang makitang kahit anumang offense. Hindi man natin hinahanap, pero sila mismo ay gusto tayong mapalapit. Gusto nilang mapalapit sa atin dahil walang tagtutulak sa kanila sa ating mga ginagawa. Na parang wala namang pagkakaiba. Konting hikayat ko lang, gagawin niya na ito. Pwede ngang uupo siya at maglalasing katulad namin. Walang pagkakaiba. Kaya baka meron tayong ganong tendency na kapag nakahalo na tayo sa karamihan sa mundo ay nagka-camouflage na tayo na parang katulad na tayo ng mundo, nag-assimilate na tayo. You see, i-check natin kasi we are losing our testimony. We are losing our witness kapag ganon. Sabi doon, kapag yung asin nawala na ng lasa, wala na siyang halaga kundi itapon at tapakan ng mga tao doon sa daanan. You see, wala nang saysay kung wala nang asin, kung wala nang nag-a-arrest ng kabulukan ng mundong ito. Di ba, we are those agent that should arrest yung mga kabulukan ng mundong ito. Check mo yung puso mo, baka yung Diyos nila ay dinudyos mo na rin. At wala silang nakitang kaibahan sa atin, maliban sa pangalang sa tawag na tayo ay Kristiyano. Ayan, Kristiyano yan. Anong pag sinuri nila yung ating buhay, pareho lang ng pamumuhay nila. Check natin yung ating mga puso. Diba? Si Augustine, bago siya naligtas, nabuhay siya in indulgence. At siya ay naging lustful na tao at nagkaroon ng mga maambisyon na mga bagay dito sa mundong ito. Kumbaga, he's living a typical man na hindi mananampalataya, and he even fathered a son out of wedlock. Nagkaroon siya ng anak na hindi sa kanyang asawa nung siya ay binata pa. Pero buti na lang, dahil sa patuloy na pananalangin ng kanyang nanay at saka sa kanyang sa pakikinig ng isang sermon, siya ay naligtas. And after his conversion, his life was radically changed. Nagbago yung kanyang buhay. To the point na nung sa isang pagtatala ay merong nakakita sa kanya na isang prostitute na kakilala niya dati at tinatawag siya. At sinasabi, Augustine, Augustine. Pero hindi lumilingon si Augustine. At tumawag pa rin itong babae na ito, Augustine, Augustine, it is I, don't you remember me? Tapos sabi ni Augustine, it is unforgettable. Sinabi niya, yes, it is you, but it is no longer I. Ikaw yan, and I recognize you, pero hindi na ako yung dati. That moment shows the conflict. Kasi the world still called him back to its idols. Tinatawag siya, balik ka dito, Augustine. But Augustine refused. Yung kanyang bagong identity kay Kristo, it meant he could no longer serve the sinful life he once embraced. Hindi na niya pwede itong yakapin ulit. So, bilang lesson sa atin, ang mundo ay maaaring tawagin tayo pabalik. But you can answer, yes, it is you, but it is no longer I. Because in Christ, tayo ay mga bago ng nilalang. 2 Corinthians 5:17. Therefore, any man is in Christ, he is new creation, a new creation. All things are passed away, and all things have become new. It is, bago ka na ngayon. Kaya hindi mo na, kinakailangan mong actively talikuran yung mga dati mong sinful na ginagawa. So, tingnan natin yung pangalawa. Gospel change is positive. Sa verse 35 to 41. When the town clerk had quieted the crowd, he said, Men of Ephesus,
Who is there who does not know that the city of Ephesus is temple keeper of the great Artemis, and of the sacred stone that fell from the sky? Seeing then that these things cannot be denied, you ought to be quiet, and do nothing rash, for you have brought these men here who are neither sacrilegious nor blasphemers of our good goddess. If therefore Demetrius and the craftsmen with him have a complaint against anyone, the courts are open, and there are proconsuls. Let them bring charges against one another. But if you seek anything further, it shall be settled in a regular assembly. But we really are in danger of being charged with rioting today, since there is no cause that we can give to justify this commotion. And when he had said these things, he dismissed the assembly. Kung papansinin natin dito, yung town clerk dito, parang chairman, or parang city mayor, ay kinalma yung crowd, and he is affirming that Christians were not sacrilegious, hindi nila dinedesecrate yung templo, at hindi rin nila binablaspheme si Artemis. Pero kung papansinin niyo, napaka-political at pragmatic yung paraan ng pagpapakalma niya ng crowd dito. Sinabi niya, who doesn't know the city of Ephesians is the keeper of the great Artemis and of the sacred stone that fell from the sky. Apparently, meron silang Diyos na bato na hugis parang babae na nakatapis, at itong babae na ito maraming mga mammary gland. Maraming mga, it speaks ng, she is a goddess of fertility. Itong bato na ito nahulog sa langit at nakita ng mga tao, and nilagay nila sa templo ni Artemis, and they are worshiping that thing. At sinabi niya, alam ito ng mga tao. At kumbaga ang pinupunto niya ay wala silang dapat ipag-alala kasi intact pa rin ang honor ng Ephesus at ang karilagan ni Artemis. Huwag kayo mag-alala, hindi mawawala ang karilagan ni Artemis. Intact tayo, alam na ng mga tao. Kumbaga, very political at very pragmatic kasi hindi po ito totoo. Kasi yung pagbabago sa buying habits at worship ng malaking bahagi ng mamamayan ng Ephesus na naligtas, na dulot ng gospel, ay pagpapatunay na humihina na ang kapit ng syudad kay Artemis. Ang totoo is talaga namang malulugi na sila. Pero sinabi niya, huwag kayong mag-alala. Hindi mawawala ang honor ni Artemis at ang Ephesus. Tayo pa rin ang makikilala ng mundo. Well, hindi ito totoo. Malamang nahalata na din ito ng town clerk, pero ang concern niya dito ay public order, kaya niya sinabi ito. Sinabi niya lang yon to pacify them, para mawala yung kanilang uproar. Pero ang paghina ng dangal ni Artemis ay hindi dahil sa tahasang pambabasto sa temple worship ng Ephesus, kundi sa pagbabago ng puso. Kasi totoo yung sinabi ng town clerk tungkol kila Pablo at sa mga Kristiyano sa verse 37. Hindi sila nag-commit ng pambabastos laban kay Artemis at sa kanilang religion. Hindi guilty ang mga Kristiyano sa blasphemy. Ang tanging kasalanan nila ay yung pagbabago ng kanilang buhay. Ang ginawa lang nila is they change their life. At yun ang pinupunto dito. The gospel does not tear down idols by rude behavior. It destroys idols by transforming lives into good and godly behavior. The gospel does not tear down idols by rude behavior. It destroys idols by transforming lives into good and godly behavior. Ito ay dahil ang ebanghelyo ay hindi umaabante sa pamamagitan ng mockery. Hindi siya umaabante sa pagiging mayabang at ng disrespectful na mga dialogue. Diba, naakusahan ng mga Kristiyano sa Ephesus ng pambabasto sa templo, pero yung town clerk mismo ang nagpatunay na hindi nila binastos si Artemis. Pagpapakita ito na ang pagbabagong dulot ng gospel ay hindi destructive in conduct.
Hindi siya destructive in conduct. Hindi ito nananaig sa pamamagitan ng pagsigaw or pang-iinsulto ng sino man. Sa halip, ang totoong kapangyarihan ng gospel ay makikita sa new life. What we saw kanina sa baptism is a person walking in new life, professing yung kanyang pananampalataya at kaisahan niya kay Jesucristo. He is professing na bago na siyang nilalang and he is now ought to live or to walk kung papaanong bago na yung kanyang buhay. Kapag ang mga tao ay natuto na maging honest at handa na magsakripisyo para sa iba, pag handa na siyang magmahal, yan ang patunay na nawala na ang kapit ng mga idol sa kanyang buhay. Kasi kung dati, ang mga dinudyos ng kanyang buhay ay yung ng mga inuuna niya, kung ano yung mga gusto niya, ano yung pinapahalagan niya, yun ang inuuna niya, ngayon ay nagagawa na niyang unahin ang kapakanan ng iba. That's the gospel transformation. Mas nagiging others-oriented na siya. Hindi na siya self-oriented. Ang pababagong dulot ng gospel ay makikita natin that it is constructive. It seeks to unite families. It promotes peace. Yes, may offense ang gospel, pero yon ay dahil sa reaction ng mga unbelievers sa ating good behavior. Hindi dahil sa rudeness natin, kaya sila ma-offend. Ang goal nga dapat ay to seek peace, not to stir conflict. It is them na umaalis at umiiwan sa atin. Di ba? Nung naligtas ka, you want to reach, actually, yung iyong mga kaibigan. Pero sino yung umaalis? Tayo ba? Tayo ba yung nagiging dahilan? Kundi yung kanilang reaction. They cannot worship the God we worship now. Yung mga Diyos-Diyosan sa puso natin ang dahilan. Kaya tayo nagiging rude sa ibang tao kasi mas inuuna natin yung mga importante sa ating buhay, di ba? Mas nagsusubi tayo. Ano yung nagsusubi sa Tagalog? Nag-hoard tayo ng mga bagay na para sa sarili natin kaysa i-share ito sa ibang mga tao. Yung kagustuhan nating yumaman, ang dahilan kung bakit hindi tayo nagiging tapat sa ating mga dealings sa ibang mga tao. Whatever it is na pwede nating maging gain, ay gagawin natin kahit tapakan na natin yung ibang mga tao. Yung kagustuhan nating yumaman, ito yung dahilan. Bakit hindi tayo patas? Ganon din yung lustful intentions natin ang dahilan kung bakit nagagawa natin mag-take advantage sa ibang mga tao. Yung love of money and lustful intentions at iba pang bagay ang mga idols ng ating buhay na kung saan ito yung dapat nating talikuran. Kaya ang hamon sa atin, loosen the grip of idols in your heart by cultivating the good and godly behaviors that the gospel produces. Paluwagin mo yung kapit ng mga Diyos-Diyosan sa iyong puso sa pamamagitan ng paglinang ng mabuti at makadiyos na mga asal na itinuturo ng Ebanghelyo. Alam natin ito, na kahit na tayo mananampalataya, nananatiling ang puso natin are factory of idols. Na madali itong nagpo-produce ng mga Diyos-Diyosan na ating pinapahalagan kaysa sa ating Diyos. We tend to love other things more than God. And that makes those things our idols, yung pinapahalagahan natin. Kaya naman, dapat nating tanggalin sa ating mga puso ang mga idols na ito. At ang paraan ay yung i-cultivate ang mga mabubuting ugali at graces sa ating buhay. Ang tanong is, paano yung cultivation? Ito yung pag-exercise nito or yung paggawa nito araw-araw. At whenever there is an opportunity, when you are choosing to do na tama or mali, mas pipiliin mo, exercise mo yung paggawa ng tama at that given moment. Kinakailangan ng matinding discipline ito. Paano? Just
an example, every act of generosity loosens our greed. Yung grip nung idol natin ng wealth at yung kayamanan, nalulusen when we are acting in generosity. Bakit? Kasi yung idol ng kagustuhang magkaroon ng lahat ay nafi-feed doon sa pagsusubi para sa sarili. Yung when you are hoarding something for yourself, doon nafi-feed yung ating idol na magkaroon ng lahat ng mga bagay. Kaya naman tuwing ikaw ay nagbibigay, ito man ay salapi, ito man ay oras, o ito man ay panahon or atensyon, pinapahina mo ang kapit ng kasakiman sa puso mo. Kumbaga, every gift you give is a blow sa ating idol of wealth. When you are giving something, you are punching dito sa ating idols. You are smashing it into your heart, unti-unti. And then, pangalawang halimbawa, every act towards purity loosens lust. When you are living a holy life, it loosens yung ating attraction sa lust. Yung lust ay namumuo at lumalaganap sa ating puso dahil sa indulgence at secrecy. When you are indulging to something and then you are hiding it, you are embracing it privately, mas nagpa-permeate yung lust sa ating mga puso. Kaya naman kung pipigilan natin yung lust na yon at pipiliin natin yung purity, we are sa papaanong paraan? When you are guarding your eyes sa mga pinapanood mo, sa mga tinitingnan mo, when you are honoring marriage, when you are looking on that day, when you'll be with someone na ihaharap mo sa altar, and you are cherishing that moment that you would not do something rash, at hindi ka magmamadali. You would wait on that moment, and then you're treating others with dignity, that you would treat your sisters, your brother as brothers and sisters in Christ. When you are doing these things, you are weakening yung tanikala ng lust sa ating mga puso. And we should be doing that. You want to fight yung mga idols natin na yon, you should be doing it regularly, itong mga bagay na ito. Palitan mo sila ng mga virtues. And pangatlo, every act of humility loosens pride. Lahat ng gawa ng humility ay tinatanggal yung tanikala ng pride. Kapag pinipili nating maglingkod kahit hindi tayo nakikita, kahit na yung mga bagay na hindi tayo magiging sikat, ay gagawin natin bilang paglilingkod sa ating kapwa, sa iglesia, sa ating kapamilya, kahit walang pagpapasalamat, ay gagawin natin. Kapag tinatanggap natin ang ating mga pagkakamali, when we are accepting na nagkamali tayo, hindi tayo yung boss, tayo yung nagkamali at that moment, nagsusorry tayo, at kapag pinupuri din natin yung accomplishments ng iba, when we are fighting yung parang yung competition, meron kasing innate competition sa ating mga puso na gusto natin, every accomplishment, parang bahagi tayo nun. At kung hindi tayo bahagi ng accomplishment na yon, mahirap nating pasalamatan yung iba. Lalo na kung tingin natin sa kanya rival. Rival natin siya. You see, but when you are praising yung mga accomplishments ng iba, kapag ganito ang ginagawa natin, tinatanggal natin ang pride sa ating mga puso. And that's how we should do. Kung gusto nating mabuhay ng gospel-centered na pamumuhay, kung gusto nating gibain yung idols natin, we should do these things. Ganito si Kristo, ginawa niyang lahat ito. Nang siya ay nagkatawang tao, pinakita niya kung paano maging generous by giving His life, by giving Himself sa atin. Pinakita rin niya kung paano yung purity. Diba? He lived a holy life and He treated
everyone with respect and dignity. Pinakita rin niya kung paano ang maging humble. Ibinaba niya yung kanyang sarili to the point na siya ay naging parang alipin at siya ay naging masunurin hanggang sa kamatayan. Well, ang Ebanghelyo ay nagbubunga ng ganitong mga ugali sapagat si Kristo ay nabubuhay sa atin. Those things are characters of Christ. And when we are saying na tayo ay mga followers ni Christ, mga Christians tayo, we should be doing those things. Kapag may pagpipili, when gusto mong gawin yung nasa puso mo na masamang gawain, chine-cherish ng lustful mong puso, mas magandang gawin yung opposite nito. You should be doing what is the opposite of it para malusen yung ating mga idols sa mga sarili natin. You consider yourself now. Tingnan mo yung iyong puso. Tingnan mo yung buhay mo. Baka meron tayong mga idols na kumbaga parang inaalagaan. Baka we are feeding it because we are doing what yung mga gusto nito. But ang dapat natin gawin is gawin natin yung ayaw ng ating mga idols. Gawin natin yung gusto ng ating totoong Diyos para malabanan natin ito. And I want to conclude, no matter how the world opposes us, let us keep doing good. For true goodness is the result of a gospel-transformed life. We are not doing this to please our God. Na dun lang. We ought to please our God or to earn something from Him. We are doing this because He has been good to us and we are just responding to the goodness na pinakita niya sa atin nung binigay niya si Jesucristo sa ating buhay. Tayo manalangin. Lord, we are grateful sa natutunan namin and we need your grace para gawin ito at sundin ito. At salamat po for yung kakaiba na change na binibigay mo sa amin. Samantalang ito'y good, meron itong conflict na pinapakita sa ibang mga na nadudulot by the way people are reacting sa aming goodness. But this is our testimony. This is how we arrest yung darkness at yung kabulukan na nasa mundong ito. Kaya tulungan mo kami na maging ilaw at asin kami sa mundong ito, just like the believers in Ephesus. Yamang in-enlist mo kami bilang iyong mga kawal, gamitin mo kaming makapangyarihan. Salamat po, dalangin namin ito sa pangalan ni Jesus. Amen.